Isang salita, isang linya, isang simpleng pahayag, pwedeng magbago ng tibok ng puso ng isang tao. Hindi dahil sa ganda ng pagkakabigkas, hindi rin dahil sa drama, kundi dahil sa intensyon at timing. May mga pangungusap na sa unang dinig pa lang, ramdam mo na hindi siya basta salita lang. May dalang damdamin, may lalim, may puso. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 makapangyarihang phrases na kayang paibigin ang taong gusto mo. Hindi ito magic. Hindi rin ito scripted charm. Ito ang epekto ng pagkatotoo. At kahit hindi ka sweet, kahit hindi ka likas na expressive, kapag sinabi mo ang mga ito sa tamang oras at tamang paraan, maaari itong maging simula ng isang mas malalim na koneksyon. Pero tandaan, hindi lang kung ano ang sinabi, kundi paano mo ito sinabi. So, ready ka na bang malaman ang 5 linyang kayang magbukas ng puso? Tapusin mo to hanggang dulo. Kasi yung huling phrase, iyon ang nagpapaiba sa taong trip lang, sa taong seryoso ka. Handa ka na? Tara, simulan na natin. Phrase number 1. Hinahangaan ko yung mga taong klaro sa gusto nila. Ito ang linya na hindi mo kailangang isigaw para maramdaman. Tahimik man siyang sabihin, may lakas ito na bihirang marinig sa usapan. Kasi karamihan sa atin, nalilito, nag-aalinlangan, naghahanap pa rin ng direksyon. Kaya kapag narinig ng isang tao na hinahangaan mo ang mga taong malinaw ang gusto, ang effect niyan ay parang, pasado ba ako sa panlasa niya? Alam ko ba talaga ang gusto ko? Ito ang klase ng phrase na hindi nagpaparamdam ng paghahabol. Nagpaparamdam ito ng standards. Paano gamitin? Kapag napunta ang usapan sa relationships, goals o values, at tinanong ka kung anong tipo ng tao ang gusto mo, walang paligoy-ligoy. Sabihin mo lang, hinahangaan ko yung mga taong klaro sa gusto nila. Diretso, tahimik pagkatapos. Walang explanation. Hayaan mo siyang mag-reflect at sa simpleng moment na yon, baka mas naisip ka niya kaysa sa inaasahan mo. Phrase number 2. May kakaiba sa iyo na gusto ko. Sa sobrang dami ng taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw, madalas nagiging blur na lang ang lahat. Lahat pare-pareho, lahat may sariling charm. Pero bihira ang tumatatak. At kapag sinabi mong may kakaiba sa iyo na gusto ko, para mong sinabing may nakita ako sa iyo na hindi ko pa nakita sa iba. Hindi ito literal na puri. Ito ay recognition, appreciation, validation ng uniqueness niya. At yan ang nakakapanalo ng puso. Hindi dahil pinuri mo ang panlabas, kundi dahil nakita mo ang essence. Paano gamitin kapag may moment na siya ay totoo? Nagkwento ng kwento niya, passion niya, o kung paano siya mag-isip sa isang bagay, doon mo sabihin, may kakaiba sa'yo na gusto ko. Sabihin mo nang parang napansin mo lang casually, pero sa isip niya, paulit-ulit niya yung maririnig. Phrase number 3. Alam mo, yang ugali mong yan ang paborito ko sa'yo. Ito ang phrase na sobrang simple pero may laser focus. Kasi hindi mo sinasabing maganda ka o matalino ka. Sinasabi mong, yang ugali mong yan. Isang partikular na asal, ugali, reaksyon, o paniniwala. Ang pinaka nagustuhan mo. Kaya ramdam na ramdam ito. Wala kang tinatangkang i-please. Wala kang paandar. Nagpaka-totoo ka lang. At sa mundong puno ng plastic at scripted, ang isang genuine na yan ang paborito ko sa'yo ay parang oxygen sa gitna ng ingay. Paano gamitin? Kapag may ipinakita siyang kindness, empathy, or sense of humor. Kapag nakita mo yung ugaling hindi lahat meron, doon mo sabihin, alam mo,
Yang ugali mong yan, yan ang paborito ko sa'yo. May ngiti, may sincerity, at walang paligoy. Yung parang hindi mo na mapigilan sabihin dahil totoo talaga. Phrase number 4. Pakiramdam ko, hindi ka pa handa para sa tulad ko. Ito ang tinatawag na gentle challenge. Hindi ito insulto. Hindi rin ito ego trip. Ito ay parang banayad na pagpapaalala na hindi mo ako basta-basta makukuha. May lalim ako na kailangang maintindihan muna. At ang magic nito, kapag sinabi mo to sa tamang tono, may halong biro, may halong seryoso, napapaisip ang kausap mo. Anong meron sa kanya? Bakit niya nasabi yon? Hindi ito rejection. Ito ay mystery. Paano gamitin? Kapag nagiging playful na ang usapan o napupunta sa ligawan jokes, sabihin mo lang ng may konting smirk, pakiramdam ko, hindi ka pa handa para sa tulad ko. Walang pressure, walang drama, pero may impact. At sa isip niya nagsimula ang tanong, paano ako magiging handa para sa kanya? At minsan, yun ang simula ng interest. Phrase number 5. Hindi ako basta-basta nahuhulog. Ito ang power phrase. Karamihan kasi sa panahon ngayon, gusto lahat instant. Pero ang tunay na koneksyon, hindi minamadali. At kapag sinabi mong, hindi ako basta-basta nahuhulog, para mong sinasabing may halaga ka at hindi mo ibinibigay yon sa kahit kanino. Ito ay declaration ng self-worth. Hindi mo sinasabi para magpa-hard to get. Sinasabi mo ito kasi may sarili kang standard, rhythm at respeto sa sarili mo. Paano gamitin? Kapag may biro na, sige na nga, ligawan mo na ako o oo na ako sa'yo, sabihin mo lang calmly, hindi ako basta-basta nahuhulog. Sabayan mo ng tawa o kindat. Hindi ka defensive, hindi ka needy. Pero sa simpleng linyang yon, nababaliktad ang dynamics. Ikaw ngayon ang may hawak ng control at yan ang nakaka-attract. Ayan ang 5 phrases na kayang paibigin ng taong gusto mo. Hindi dahil sa ganda ng salita, kundi dahil sa ganda ng pagkakasabi. Kaya tandaan, ang totoong power ay nasa kombinasyon ng 3 bagay: salita, tono, at sinseridad. At kapag ang isang tao ay nakausap ka at naramdaman nilang hindi ka lang basta sweet, kundi may lalim, may respeto, at may sense of self, doon ka nila hindi makakalimutan. Subukan mong gamitin ang mga ito, hindi para manipulahin ang damdamin ng iba, kundi para maipakita kung gaano ka kahanda na makipag-ugnayan sa mas malalim na paraan. Kasi sa huli, ang pinaka nakaka-inlove ay hindi ang taong magaling magsalita, kundi yung taong totoo sa sinasabi niya. Kung sa tingin mo, may isang phrase dito na tumama sa iyo, o may isang linya na gusto mong gamitin sa tamang tao sa tamang oras, i-like mo ang video na to bilang paalala sa sarili mo. At kung may kaibigan kang nangangailangan ng guidance o confidence sa pakikipag-usap, i-share mo sa kanya ang video na ito. At kung gusto mo pa ng content tungkol sa koneksyon, emosyon, at pilosopiyang pang-araw-araw, mag-subscribe ka na sa Pinoy Stoicism. Dito, hindi lang basta payo ang binibigay, kundi mga salitang may bigat, lalim, at intensyong bumuo ng tunay na ugnayan. Kaya hanggang sa susunod, maging totoo ka, maging malinaw, at piliin mong magsalita ng may puso.